Sa ibang balita, hindi pa natapos ang pre-trial conference kahapon para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil naman sa dami ng mga dokumento, exhibits at ihaharap na testigo, hindi pa rin matansya kung hanggang kailan tatagal ang mismong impeachment proceedings. May report si Earl Tobias. Male-maleta ang dalang dokumento ng kampo ni Vice President Sara Duterte para sa ikalawang araw ng pre-trial conference sa kinaharap niyang impeachment case. Pero sa dami ng dokumentong baon ng defense team, tanong ngayon ng prosekusyon, bakit naman parang kinopya raw ang kanilang mga exhibit at ang karamihan sa pangalan ng mga ipipresenta nilang testigo? It appears now that sila ngayon nag-fishing expedition and the court does not exactly know what would be the purpose by which they are to be treated as the hostile witness. Kaya nga sa inihaing komento sa pre-trial procedure, hiniling mismo ng prosecution team sa Senate Impeachment Court na pagpaliwanagin ang kampo ng depensa tungkol dito. Pagdidiin kasi ng bagong legal spokesperson ng House Prosecution Panel na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. Sa 97 witnesses ng VP Defense Team, 51 dyan ay mga testigo na galing sa prosecution panel, habang 248 mula sa kanilang 276 exhibits ang gagamitin din ng depensa. We present the witnesses as our own witness. The defense will already have the opportunity to cross-examine them. That's why, as a rule, you cannot recall a witness without proper justification. They failed to comply with that because instead of providing a summary, they just indicated a general purpose. Dahil sa dami ng mga dokumento, hindi natapos ang marking of evidence kahapon. At dahil din sa dami ng exhibits at testigo, hindi pa ngayon matansya kung hanggang kailan tatagal ang impeachment trial. 30 trial dates ang hinihingi ng defense team, habang 62 trial dates naman ang hinihingi ng prosecution team. If I will consider the number of witnesses and exhibits of both parties, mukhang hindi kakayanin ng hanggang September lang. So it will be the impeachment court who will have the final say kung ilan ang trial dates na ipagkakaloob sa prosecution, in the same way kung ilan ang trial dates na ipagkakaloob sa depensa. Habang walang kasiguraduhan kung kailan matatapos ang trial proper, isa naman ang tiniyak ni House Lead Prosecutor Luistro. Yan ay ang tawaging fake news. Ang kwentong kinain daw sila ng buhay ng defense team noong unang araw ng pre-trial conference noong nakaraang linggo. Hindi po ako papayag na lamunin ng buhay ang laban ng sambayan ng Pilipino. That is not true. I charge it to fake news. Katunayan, wala ring naging tensyon sa pre-trial conference kahapon. Nailatag din ng prosecution sa clerk of court ang hiling nilang order of presentation ng articles of impeachment. Una ang binitawang assassination threat ng bise sa Pangulo. Sunod ang maanumalyang paggamit ng OVP confidential funds at ang alegasyon ng bribery sa dati niyang pinamunuang Department of Education, habang nais gamitin bilang final blow ng prosecution ang mga non-disclosure sa SALN ng bise at ang hindi may paliwanag na hindi nagtutugbang yaman ng bise. Earl Tobias, IBC News. Hey,